So ayun, good day guys, no? So meron na naman tayong another RVM project. So ang reward naman ito is ticket. Then meron din siyang mobile app, no? For cashier siya, no? So same do sa mga video natin nauna. So may mobile app siya na need ng confirmation ng cashier kasi ayan, may database tayo na ayan, mag-generate itong ating system ng code para ma-verify natin kung ilan ba yung equivalent niya na coin na pwede natin papalitan doon sa cashier, no? So ayun lang naman yung pinaka-purpose. So mamaya ipapakita natin yung ating mobile app. So before natin ipakita yun, so paliwanag lang natin yung mga components na ginamit para may idea lang kayo, no? So first, itong Arduino Mega board. So original po yung ginamit natin dyan na may prototype shield, no, para hindi nabubunot yung mga pins. Ayan, kaya maganda siyang gamitin. Then ayan, may buttons tayong dalawa. So ano sir yung pinagkaiba niyan dalawang button? So itong isa, no, kapag click natin yan, ito yung para sa pag-send, no, or kapag tapos na tayo mag-insert, no. Tapos ito naman disposal to, no. So may dalawa kasing compartment yan, may isang submission. So kikiluhin kasi nito, no, nung ating load cell kung magkano yung, kasi kilo base yung mangyayari sa atin kung kikiluhin niya tapos isi-send niya, tapos yung kilo na yon may equivalent sa coin, no. So si cashier nang bahala doon. Ayan, so ito yung pinakang bin, no. Pero ito yung compartment siya lang yung magkikilo gamit itong load cell na malaki, no. Okay, then meron din tayong ayan, so lagi yung load cell sa ayan, itong una ginanyan ko lang para hindi na siya magalaw, hindi mahulog. So magki-clip na lang tayo ng video para makita nyo kung paano sila gumagana. So magki-clip muna tayo. So dito makikita nyo yung pag-accept ng battle. So magsasara yun sa entrance, no, para hindi madaya. Then kikiluhin ngayon ng load cell. Then kung accepted, sasara yun sa gilid. Then ayun, then mapupunta na siya sa bin. Okay? So ayan, nakita nyo kung paano siya gumagalaw, kung paano siya nag-accept ng battle. So ito, tandaan nyo yung load cell na nasa may pangalawang ano. So ito kasing una is para dun nga sa pag hindi madaya, no, para hindi pigilan yung battle, para hindi madaya. Tapos ito, para lang hindi mapasukan ng mga bote kasi possible mabasag kasi cleared nga naman yung mga bote. Kasi plastic battle lang po yung ina-accept nito, walang cans. So ito ay kikiluhin niya yung mabibigat para hindi makapag-accept, kaya may load cell na part dito yan, tapos sasalo. Okay, then ayun, yung ating thermal printer na Adafruit, no. So ayan, tandaan nyo po yung bibilin nyo kung gagamitin nyo yung TTL, no. TTL type, hindi yung RS323 ata yun, so something, para pwede mo siya mag-communicate sa Arduino. So ayan, tapos mga LM2596 for converter. So kasi kailangan po nung isa, itong kulay red na part is ang output niya from 12 volts po ng ating power supply, i-convert niya po as 9 volts para po dito, tsaka supply nitong Arduino tsaka yung ESP32. So yung ESP32 po yan yung mag-communicate sa mobile app natin, no. So then ito po yung ating blue na LM is supply po siya ng mga servos natin, no, kasi kailangan po ng sapat na ampere yung mga servo para po makapag-ikot siya na maganda, hindi siya nagwi-wiggle-wiggle kung or nag-shake, no. Para yun po yung iiwasan natin, no. Then meron din po tayong ayan, stepper na malaki kasi siya nga po yung ilalagay dito, kasi ayan, kapag tapos ka na, pinindot mo na to sa final, iikot siya ng ganon para mahulog sa mismong bin yung from compartment, mahuhulog na siya mismo sa bin storage, no. Okay, then ito yun, yung stepper motor driver para mapaikot niya ng maganda itong stepper natin. So ayan, then yung pinakamalaga na gagamitin natin pang detect ng ating mga cleared battle, no, is yung laser, no. Bakit po yan yung ginamit, no? So kung mapapansin nyo, kapag nilagay nyo po itong mga cleared battle, is tagos pa rin po yung transmitter sa receiver, no. Then makikita nyo medyo hindi siya malakas yung ilaw niya. So ngayon, kapag blinak po yan, ayun, so ibig sabihin hindi na po siya plastic battle kasi hindi siya cleared, no. Tapos combination with ultrasonic para ma-detect niya yung ano. Then ito pong dalawa na to, yan ang purpose naman itong dalawang ultrasonic na to. Ito po kasing isa na to para hindi lang mapasukan, no. Kapag kunwari puno na yung compartment part, no, para hindi lang siya mapasukan ng, kasi baka hindi nakasya, no. Sumingit na yung last battle, no, para pag na-detect na niya sa pinakadulo ng compartment is mag-warning na lang siya dito, no. So mamaya ipapakita natin yun. Then ito yung sa ating bin, no, kapag bin is full, no. So for example, ilagay lang natin dito, yan, warning, bin is full, remove P battles, thank you. So yun na po yun, no, napaliwanan na natin agad. So ayun, ayun, then proceed po tayo dun sa pinaka main function ng ating system. So sa susunod na video na yun. Ito na guys, yung ating function, buong function, no. So start tayo sa pag-open ng mobile app. So ito yung mobile app natin, so RVM ticket.
Okay, so ayan, meron tayong ano pala no, database na ginamit dito, which is localhost lang naman yung gagamitin natin. Ayan po yung mga code natin na kapag nag-send tayo, mamaya makikita nyo rin yan. Tapos mayroon tayong TBL address, no? Kasi nababago po yung address nung ticket, no? Kaya ayan, so yun yung nilagay natin yung lugar natin. Tapos yung TBL user. Kung makikita nyo, meron tayong admin na password, no? O username at password. So try natin munang maliin, no? So admin 1, no? Admin 1. So kapag nilagin mo, invalid credential. Pero kung tatamain mo na yan, ayun. So makapasok na tayo. Then yung makita nyo kanina dun sa TBL data na mga list ng code. So ito na po yun, no? So depende sa inyo kung i-approve nyo. Kunwari, i-claim na nung user. Kunwari, nasa ibang lugar siya tapos nasa cashier. So kung i-claim mo na, kung i-approve mo na, then lalagyan mo na syempre na equivalent yung ticket nila. So mamaya mapapakita nyo yung kung ano ba yung sinasabi ko, ano. Kasi walang nakalagay doon na equivalent si cashier na mismo yung magsasabi kung magkano yung doon sa total kilo na yun. So ayun, tapos ito yung change ticket location. Ayun, kung makita nyo kanina yung TBL address. So dito po nababago yun, no? So ayun, pakita na natin, no? So last nakita natin address is Bungabong, Oriental. Ayan, so pwedeng ano natin, Bansud. Ayan, so ito po yung mga bayan dito sa amin, no? Bansud. Ayan, Bansud, Oriental pa rin. Oriental, Mindoro. Ayan, tapos ayan, kunwari 1, 2, 3, 4 na lang. Then change location. So successfully daw, okay? So ngayon kapag ni-refresh doon natin dito sa ating database, ayan, so nakita natin na Bansud, Oriental, Mindoro 1, 2, 3, 4. So ayan, yan ay makikita sa ticket mamaya, okay? So, tapos sa then makikita natin 21, then 40. Ayan. So yun last po yung ating ano. So ayan, start po tayo mag-insert ng battle, no? So insert tayo dun sa pagitan ng ating, ayun, so gagalaw po siya, plastic battle, no? Yan, gumagalaw. So napakita ko naman kung paano siya nag-insert. Ayan, isa pa, plastic battle. Tanggalin na natin kasi palagi siyang mag-i-scan, eh. Okay, so may dalawa na tayong total. Tapos ngayon, syempre kinikilo niya sa compartment yun, no? So ito kasi yung sinasabi ko sa iyo, dapat kung puno na. Yan, so makita mo 24 grams, no? So ngayon gusto ko pong i-send, no? So kasi kung wari hindi pa nakapag-print or hindi pa nakapagbigay ng code, no? Hindi pa mo pwedeng dispense siya dun sa mismong bin, no? Nakalagay field disposal, no? Kasi hindi mo pa siya nakakapag-print ng ano, okay? So ngayon kapag sinend mo yan, ayun, nagpi-print na yan ng code. Then after niya mag-print, saka mo lang siya pwedeng i-dispose, no? So mamaya i-print natin after matapos, no? So i-dispose na natin yan. Then ayun, then i-click mo na yan. Yan, saka siya gagalaw. So ito na yon, dito nakadikit yon, yung load cell dito, okay? Nakalagay dito yon para siya mabubuo yung mga battle na nasa loob ng ano niya. Okay, so check natin yung ticket. Yan, nahulog pa nga. So RBMP 2P, tapos yung Bansud, hindi mo lang masyado makita. Tapos yung total 0.24. Okay, so nakita nyo, kapag kaanan nyo mo pala yung sa compartment or pinadispense mo, mawawala na or ba, magre-reset na yon. Okay, then yung code to verify is QGE10 N8 yung huli, no? Okay, so yan. Then check natin sa mobile app, no, kung mayroong ganong code. So ayun, naka-ascending po to, no, or descending, nalimutan ko. Ayun, so yung last part, ito yung makakuha natin, no, you know, QGFY, ano. Then sa database check natin kung yun po yung last. So i-refresh lang natin, no. Ayun, so nakikita nyo po na dagdagan, no. Then kung gusto nating i-upload or halimbawa i-claim mo na agad, approve lang natin. Then mawawala na agad yun, syempre. Then makikita mo sa database, mawawala na rin yun kapag in-approve mo, no. Okay, so yun po, ibig sabihin na-claim na natin, no. Okay, so yun lang naman po yung pinaka main purpose niya, no. Then kung yun, paliwanag din natin kapag halimbawa puno na, ayan, so kunwari lagyan natin ng ano, then nag-scan ka, nilagyan natin ng harang yung ano, no, yung compartment. Ayan, so compartment is full, no. Ibig sabihin hindi ka pwedeng kailangan mo i-remove na yung item para hindi na siya maka-accept kasi puno na yung compartment, eh. Okay, yung bin is full naman kapag puno na yung bin lang, no. So yun lang naman, no. Okay, so isa pa kung gusto nyo, isa pa. Tanggalin natin ito palang ano, compartment. Ayan, ayusin na natin ng pwesto ng ano. So ayun. Ayan, scan lang natin. Ayan, so isa. Okay, tapos pabigatin natin. So 0.03. Ano pa ba mabigat? Itong mouse siguro, no? Lagyan natin yung mouse. Ayan, 0.40. And click natin tong ano, pag-send, no. Okay.
syempre dispense muna natin para mahulog na yung nasa compartment. Okay. So ayun, Bansud ulit, tapos Oriental Mindoro. Yan, tapos 0.40 yung grams or yung kilograms, tapos code to verify is 9A1C3B4A, basta ganon. Hindi ko masyado. Then tingnan natin kung meron siya. Yan, CA yan. Ito na yung last, no. So syempre check muna natin sa database kung meron ba. Kunin natin yung mouse na ginamit natin. Ayan, so yun na yung last, no. Then confirm lang ulit natin. So ayun, mawawala na yon. Data rin sa database. So ayun, no. So thank you po ulit sa panonood. Yun lang yung ating mga pinaka main function nitong project. So kung interested kayo, no, so sa mga ganitong project, so kung may thesis kayo na medyo similar dun sa mga RBM project, so message nyo lang po ako sa ating Facebook account, no. So mas active po tayo doon. So meron din naman tayong email, no, na ilalagay doon sa last part ng video tsaka doon sa description. So ayun lang po. So thank you po ulit sa panonood and God bless sa inyo palagi. Thank you.